Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Goshen PH, shoutout kay Benedict Gosmo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Desert City, the power of all forces, he unexpectedly. How could? He didn't believe Lukang at Aaron in mid-air. Hindi niya maintindihan kung bakit. Masyado ba silang mahina? Ngunit ang hukbong ito ay hindi man lang natatakot sa mga masasamang monghe na iyon, kaya maaari lamang itong maging Aaron na napakalakas. Bago niya namalayan, marahang umagos ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Sa tulong ng mahigit 100 confidants, hindi niya tinulungan ang mga sundalo na sugpuin ang Aaron. Bagkus, bigla siyang sinugod ng Aaron. Talagang nagawa niyang kagatin ang sarili at saktan ang sarili. Isang espada, basagin mo ang langit. Biglang hinawakan ni Aaron ang jade sword sa kanyang kamay at tumayo na nakaharap sa lupa, walang kabuluhan sa kanyang kamay. Nasira, sa isang maliit na tapik sa kamay, ang espada sa ilalim ng palad ay malinaw na kristal. Pagkatapos, isang malaking puwersa ang humiwalay sa espada at diretsyong bumagsak sa lupa. Boom! Ang alikabok at usok sa lupa ay lumipad ng ilang metro, tulad ng alon ng siyam na araw na biglang tumama sa lupa, at pagkatapos ay kumalat sa paligid, at hindi mabilang na mga sundalo ang biglang nabaligtad. Mabuti, sa oras na ito, ang 7 matatanda ay hindi napigil ang magsaya. Walang makamundong pagiging sophisticado o anumang iba pang kadahilanan. Napabuntong hininga na lang sila ng nalaglag na espada. Isang tibak ang bumagsak sa lungsod, ngunit gayon nga. Ikaw nang makita ni Fang Kun na ang lahat ng kanyang mga disipulo ay direktang itinumba ng espadang Chi, hindi niya maiwasang magalit. Kasabay nito, natakot siya. Sinigawan niya ang Aaron, ngunit wala siyang tiwala sa lahat. Sa oras na ito, gumalaw si Aaron sa kanyang kamay, at ang jade sword ay agad na lumipad sa kanyang kamay at mabilis na tumakbo patungo kay Fang Kun. Si Fang Kun ay nang-aabuso at nagagalit humakbang pasulong, kasama kita. Panipi, brush, tandang padamdam. Ako, ang gwapong mukha, malamig na wika, Aaron kaya humarap kay Fang Kun, hayaan mo siyang makasaysayang data, hayaan mo rin siyang mapilang. Ako, hindi alam ni Fang Kun ang sasabihin. Natural, gusto niya para sabihin na nakikipag-away siya sa iyo, ngunit hindi pa siya nagsisimula. Ngunit ang espada ng kabilang panig ay dapat na harangin kung anong tapang at kwalipikasyon ang sasabihin niya. Ano ito? Hinala ni Fang Kun. Laruin ang tanga. Malamig na tunog ng inumin, katawan ng isang pagliko at pagkatapos ay direktang kick sa mukha ng Fang Kun. Fang Kun paano hindi maintindihan, mukha na may nakaprint na sapatos direktang lumipad sa lupa. Young Master. Nagmamadaling bumaba ang isang grupo ng mga pinagkakatiwalaan, isa-isang kinakabahan. Gayunpaman, sa sandaling dumating ang mga crony, isang madilim na anino ang dumating mula sa himpapawid. Bago pa may taas ng ilang tao ang kanilang mga kamay, diretso na silang natama ng Aaron. Sa pagsisid, diretso niyang sinampal ang leeg ni Fang Kun at hinayaang hamagod ang likod nito ng ilang metro. Huminto ang Aaron. Ang kawawang ulo ng Fang Kun, na natanggal sa lupa, ay naipon ng halos kalahating metro ang kapal, ang lupa sa pamamagitan ng mga bakas ng katawan, ngunit sapat din hanggang 10-10 metro ang layo. Ibigay mo o hindi, si Han Sanchen ay hindi lamang naipit sa leeg ni Fang Kun, kundi pati na rin ang alitan sa pagitan ng kanyang likod at lupa. Panay ang kagat-kagat niya sa sugat sa likod na bulok dahil sa alitan. Hindi na kailangang sabihin, ang kanyang ulo ay kumakamot lamang sa lupa sa kabila ng patuloy na alitan sa pagitan ng kanyang katawan at lupa. Ngunit tulad ng isang snowball,
ang lakas ng ulo hanggang sa dulo na parang tumama sa bundok. Liham, sulat, biglang naalala ng isang katiwala mula sa lupa ang gusto ni Han Sani. Sa 3 araw, ang mga taong ito ay umawit na ng masarap na alak at nakalimutan ang sulat ni Su Yingxia. Bilang karagdagan, ang biglaang hitsura ni Aaron ay nagpanik sa kanila. Naturally, inilabas nila ang bagay sa hangin. Sa oras na ito, sa wakas ay may sumasalamin sa gusto ng Aaron. Itinuro ni Fang Con ang kanyang kaliwang dibdib. Ginalaw ni Aaron ang kanyang kamay at natagpuan ang pinakamahalagang sulat para sa kanya. Kunin mo ang sulat. Aaron nitong niluwagan ang kamay na humaharang kay Fang Con, kahit hindi tumingin kay Fang Con, lumiko ka para maglakad patungo sa malayong kakahuyan. Ang sulat ni Ivory, syempre, ay isang kayamanan, syempre, isang taong makikita. Damn it! Dahil tinulungan ng kanyang mga tagasunod mula sa lupa, si Fang Con ay nasa isang kakilakilabot na kalagayan. Ang kanyang mga damit ay nawasak. Mayroon lamang hindi mabilang na mga pasa at mga putol na hakbang sa kanyang likod. May malaking bakas ng paa sa kanyang mukha. Paano siya may dating espiritu ng katapatan? Habang nakatingin sa likod ni Aaron, dumura si Fang Con. Sa tingin niya ay mahusay siya. Wala lang akong suot na gold armor. Panipi, Aaron, makikipag-ayos ako sa iyo maya-maya. Sa tulong ng lahat ng tao, pumunta si Fang Con sa kanyang kampo. Pumunta siya para basahin ang sulat. Sa pagkakataong ito, pumasok ang isang attendant sa tolda ni Lu Raoxen at mahinang sabi. Nang kamay ni Lu Raoxen na hinahaplos ang matagal na niyang pusa kamay. Nang marinig ang sinabi ng katulong, tumangala si Lu Raoxen at ngumiti. Ang mga hayop ay may kalikasan upang protektahan ang pagkain. Dahan-daang itinaas ni Lu Raoxen ang kanyang ulo at nakangiting sinabi. Sinulyapan niya ang pas ang kumakain, at pagkatapos ay marahang itinali ang pusa ng ilang hakbang. Malayo sa pagkain, ang pusa ay biglang gumawa ng whirling sound, na para bang naglalabas ng kawalang kasiyahan. Gayunpaman, gaano man kadesmaya ito, kapag ang host ay ayaw itong kumain, hindi ito makakain. Wordstick biglang malamig, at pagkatapos, ang kanyang mga kamay ay medyo matigas, ang pusa ay agad na itinapon sa labas ng kanyang ilang metro ang layo, at pagkatapos ay mabigat na tumama sa lupa. Ang katakawan ng pusa sa pagkain ay nawala, at tumingin siya kay Lu Raoxen ng may takot. Let him see enough. Handa na ba silang lahat doon? Lu Raoxen daw. Handa na ang lahat gaya ng iniutos mo. Kailangan nating maging makatao. Ngumiti si Lu Raoxen ng may kasiyahan, napakabuti. Uulan ba sa labas? Biglang tanong ni Lu Raoxen. Tumango ang katulong, oo, natatakpan na ng maitim na ulap. Naniniwala akong magkakaroon ng bagyo sa maikling panahon. Gayunpaman, ang aking mga nasasakupan ay nagayos ng isang mabuting tao upang palakasin ang kampo, upang ang prinsesa ay magkaroon ng tuyo at komportable, tirahan. Umiling si Lu Raoxen, maganda ang ulan, kahit papaano, nakakaaliw ito sa ilang tao. Ang mga taong walang kakayahan ay maaari lamang magreklamo. Ang bagyong ito ay dapat ituring bilang awa ng Diyos. Panipi, natatakot akong maging abala ang Diyos sa kamatayan. Nakangiting sabi ng katulong. Tumawa si Lu Raoxen ngunit hindi nagsasalita. Dahan-dahan siyang yumoko at dahan-daang humiga. Ang sabi niya, magpahinga ka ng maaga. Ang gabing ito ay nakatakdang gugulin sa kalungkutan at kahihiyan. Dapat nating mabuhay hanggang sa maganda at ligtas na gabing ito. Nang marinig ng alipin ang talumpati, agad siyang napangiti, hindi iniistorbo ng maliit ang pahinga ng prinsesa. Umalis ang aking mga nasasakupan. Si Lu Raoxen ay nasa mabuting kalagayan at bihirang tumango bilang tugon. Nang lumabas ang alipin, humiga siya ng marahan, at pinulot ang prutas sa plato ng prutas gamit ang kanyang mga daliring payat. Dahan-daang bamuka ang kanyang mga labi, bahagyang bamuka ang kanyang mga ngipin, at masarap ang kanyang panlasa. Sa ganang kanya, ang mga nanguudyok sa kanya, ang mga hindi umaayon sa kanya, ngayong gabi ay tiyak na walang tulog. Maya-maya, umugang ang kulog at tuluyang dumating ang bagyo. Bumuhos ang malakas na ulan na parang buhos ng ulan. Sa buong mapayapang gabi, tanging tunog ng kaunting ulan at dumadagandong na kulog ang maririnig sa lahat ng dako, at kung minsan ay ilang kidlat ang nagpapagaan sa gabing biglang puti, masikip at naibalik sa orihinal nitong hugis.
Sa kagubatan, nakaupo si Aaron sa ilalim ng puno, hindi gumagalaw. Maligo man ang ulan, wala siyang pakialam, hayaang basagin ng ulan ang buong katawan, hindi mo ari ng mukha niya kung ulan o luha. Dumadagandong ang hangin, lumalakas ang ulan, at dumadagandong ang kulog. Gayunpaman, hindi kayang labanan ng pinakamasamang panahon ang depresyon sa puso ni Aaron sa ngayon. Hindi niya naintindihan at hindi niya alam kung bakit sinabi iyon ni Ivory sa kanyang sulat. Lugi siya, ni hindi niya alam kung ano ang gagawin. Napilitan ba siya? Pero parang hindi naman. Kung hindi, hindi naniniwala si Aaron na sasabihin pa rin niya ang ganoong bagay. Kung hindi mo gagawin ang sinabi niya, baka hindi na kayo magkikita sa buhay na ito, ngunit kung gagawin mo ang sinabi niya, madudurog ang puso ni Aaron. Kasabay nito, sa isang kuweba sa ilalim ng gayong bagyo, kumpara sa katahimikan ng Aaron sa katahimikan ng kamatayan, ang panig na ito ay puno ng pag-iyak at kahabag-habag. Hindi, hindi, hindi. Napasigaw ang lalaki sa kawalan ng pag-asa. At ang ilang mga kababaihan ay patuloy na inisyo ng labis na malungkot na sigaw, na sinamahan ng isang grupo ng masamang pagtawa ng mga lalaki. Hindi kalayuan sa hangganang bayan, ang ulan sa maulan na gabi ay hindi na masyadong malakas ang dagandong ng mga bangkay. Bagamat may posibilidad na itago ang mga tainga at magnakaw ng kampana, kahit papaano ay nakakapagpagan ito ng kaunti sa puso ng mga tao. Sa isa pang palayok ng mainit na sabaw, maaaring masakit para sa fumang, ngunit para sa karamihan ng mga tao, ito ay isang uri ng karnabal. Araw, sa lalong madaling panahon maliwanag, kulog hindi ko alam kung kailan hindi na umuungal, ang langit ulan ay tumigil din sa madaling araw. Bagkus, ang langit ay kasing linas ng salamin, ang simoy ng hangin sa lupa ay sariwa, ang mga bulaklak ay puno, at ang mga ibon ay masayang umaawit. Pagkatapos ng ulan, ang lahat ay tila napakaganda. Sa kagubatan, ang mga sanga ay tumutulo pa rin ng tubig, at tulad nila, ang Aaron ay nasa ilalim ng isang malaking puno. Nakaupo doon na hindi gumagalaw, parang bato, hindi saglit, kundi isang gabi. Sa dulo ng kanyang buhok, sa braso, at sa kanyang baba, dahan-daang bumuhos ang ulan, ngunit nakatitig lang siya sa isang lugar na may mapurol na tingin, na para bang wala siyang pakialam. Pan-asa ng card. Sa tahimik na kagubatan, umalangaw-ngaw ang tunog ng mga dahon. Isang magandang figure ang dahan-daang lumapit sa Aaron. Pagkatapos ay huminto siya sa tabi ng Aaron. Ang puting damit ay parang diwata. Wow! Hinubad niya ang coat niya, dahan-daang tinakpan ang katawan ni Aaron, at hindi na nagsalita, tahimik lang siyang nakatayo doon, nakatitig sa kanya. Hindi ko alam kung gaano katagal, bigla siyang ngumiti, pero ang mukha niya ay parang isang bulaklak. Ang magandang antay-Buda na langit at lupa ay gumalaw, napakalaki ng punong iyon. Dapat ay matagal na itong tumubo sa kagubatan na ito, at matagal din itong nakipaglaban sa ibang mga puno. Kaya pala parang ngayon, it makes it precious, hindi ba? Hindi pinansin ni Han, ngunit tumawa lang siya, itinuro ang di kalayuan, at sinabing, ngunit bukod pa rito, may iba pang mga puno sa kagubatan. Mayroon din silang sariling mga katangian, at mas lumalago pa at mas lumalaban dito. Minsan kapag tumingin ka ng kaunti, makikita mo ang isang mas malawak na mundo at kagubatan. Aaron biglang pulang mata, mabangis na pagbawi ng hitsura, mabangis at isang pagliko, ang mga mata ay tumitig sa kanya, sinasabi mo sa akin, huwag mong isuko ang buong kagubatan para sa isang puno, tama ba? Si Lou Rawson ang isa na maaaring ngumiti sa buong mundo. Sa pagharap sa tanong ni Aaron, napakalma niya, hindi ba? Nabasa mo na ang sulat, at mas alam mo ito kaysa sa akin, nang marinig ito, biglang tumayo si Aaron, hinawakan ng mahigpit ang kanyang balikat, at sinabi sa malamig na boses, anong ginawa mo kay Ivory? Pinilit mo siya, hindi ba? Pinilit ko siya. Aaron, kwalipikado ka bang tanungin ako? Biglang nagbago ang mukha ni Lou Rawson, at malamig siyang gumanti, hindi mo ba naisip na babae mo siya? Hindi mo ba mas alam ang tungkol sa kanya kaysa sa akin? Gusto ko siyang pilitin, ngunit sa tingin mo ba ay kapaki-pakinabang para sa akin na pilitin siya? Galit na boses, direktang binuksan ni Lou Rawson ang kamay ni Aaron, bitawan mo ang mabahong kamay mo. Aaron falters at retreats. Iniisip din niya ang problemang ito.
Ang katotohanan ay ang mga pagbabanta at panghihikayat ni Ivory na tulungan ang kanyang pamilya ay ganap na hindi epektibo. Kahit mamatay siya, kahit mahuli si Nayaner, hindi siya nagkokompromiso. How can she? If you are in such a crazy mood, you might as well go to see your daughter. Han Nayan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.